si Lord ang audience natin ngayong umaga. And syempre, pag para kay Lord, lagi natin gustong ibigay yung the best. Tama? At gano'n naman dapat ang mindset. Kaya tinan mo naman ako today. Nakakong top seller ahente ng Camellia. Di ba? Sige, bago tayo magpatuloy, I would like us to declare Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. No other than Jesus, He is the anointed one. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I'm part of something big, I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Okay, hindi nakalagay po. Sorry. Wala sa outline. I thought it's already there. So, ang ginawa ko talaga, yung outline lang ng ating topic today, which is how to forgive. In this topic, we would understand kung paano ba dapat tayo nagpapatawad, no? Napaka-personal na bagay na sa akin. Yeah. Pero dapat talaga nagpapatawad tayo. Uunawain natin na ang pagpapatawad ay hindi always in human perception. So, it's better, it will be easier for us to understand it kapag ibinase natin ito sa Bible. Principle ng Bible. Okay? Kasi bakit hindi? Bakit hindi sa perception ni Ate Marian, o ni Kuya Miguel, o ni Paring Josel? Dahil ang mga tao ay laging iba ang pananaw. Why? Because we humans are created with ego and pride. At pag yan ay nasaktan, what you want to do is always to fight back. Not to forgive, but to condemn. Okay? Sige. Paano daw? Paano mo ba? Paano magpapatawad? Agad-agad, patawad? Wala pang kasalanan, patawarin mo na yan. Para walang gulo. Pero, parang hindi ito yung una ko. Nawala yung tao na unahan. Sige, pero how to forgive, dapat ma-realize natin kung ano yung naging part mo dun sa conflict. Sabi mo, hindi. Bilang tao, ganito tayo mag-react. Hindi naman ako eh. Ayan ang alarm. Siya ang nauna. Siya naman ang nag-chismis sa akin eh. Hindi naman ako. Normal lang na mag-react ako. Which is tama naman. Dahil tayo ay mga tao. Meron tayong free will na kaya lang minsan gamit na gamit kasi yung free will na yan. Akala natin pag sinabing free will, pwede mo yung gamitin anytime. Ang free will po, ginagamit lang sa tama. Maniwala kayo. Pag ang free will na sinasabi mo, lumampas na sa principle ng Bible, sigurado ako naliligaw tayo. Why? Di kanyan dadali sa mabuti. Kaya ka binigyan ng Diyos ng layang mamili. Piliin mo siya. Like every day. Okay? Realize and admit your part sa conflict. Kahit galit na galit, si Kuya Sharwin sa akin, o inaaway niya na ako, halimbawa. Huwag na tayo lumayo, daddy, tayo na lang exam. Para mas true to life. Para mas makatotohanan at mas maramdaman. Hindi. At sa lahat ng mag-asawa, total, 3 couple ang narito today. O, di ba? Pag may nangyayari, nag-aaway, kahit sabihin mo hindi ikaw nag-umpisa, meron tayo dyang ambang. Kasi hindi mo na napigil o nakontrol ang iyong emotion
dahil nagalit ka na rin sa kanya and you reacted harshly. Tama? Kahit sa magkaibigan. Kaya totoo po yung kapag galit ang isa, tumigil muna ang isa para mapigil. Kasi nasa pagre-react natin, ano? Kahit kaibigan mo yan, even if it's your friend, sorry Darrell, as I told you, I cannot promise you that the preaching today would be 100% English. But for you to able to understand, I put the PowerPoint in English and Filipino. So you would understand it by heart. Okay? Thank you, Darrell. Because you know what? Because I know that I'll be preaching today, you are an extra challenge to me. I was thinking, can I manage to preach with Darrell present? Yes. Amen. Amen. That's good. Okay. So, tapos, paano daw? Paano? Mag-ask daw tayo kay Jesus. Kasi siya ay ultimate forgiver. Hindi tayo minahal ni Jesus na tayo ay nakapagbago na. Hindi pa tayo inilalabas sa mundo. Nasa plano pa lang niya na maging tao tayo. Minahal na tayo ng Diyos. Kaya lagi niya tayong patatawarin. Kahit anong naging kasalanan natin, kaya siya lang ang may kakayanang magbigay ng ganong klase ng pagpapatawad. Na minsan hirap na hirap ang tao. Paano? Sasabihin, hindi, pinatawad ko na naman siya, kaya lang iwag ko na siyang makakasalubong. Pinatawad ko na naman siya, pero parang hindi ko na kayang makipagkaibigan sa kanya. So the essence of forgiveness is not there. All of us here, we are all sinners. Pero Jesus Christ died on the cross for our sins. Hindi niya inisip na bakit ako magpapakasakit sa krus? Eh wala naman akong kasalanan. Sila naman ang nagkamali. Diba? Sige po. Eto, mag-decide tayo. Pinaka-importante sa lahat, una, realize, and then ask Jesus, and then decide ng what? Decide that you don't want to keep on letting that person hurt you over and over just by thinking their faces, the sins that they have done to you. Because it's really hard. It's like they're hurting you every day. Kahit ilang taon nang lumipas, maisip mo lang. Talagang nasasaktan ka ulit. Paulit-ulit. And it's really hard to forgive pag ganun. Diba? Mga mag-asawahan, yung mga kasalanan na 10 taon ang dumaan, aminin natin. Kapag naisip mo, ay nasasaktan ka ulit. Why? Dahil nasabi ko kanina, because we are naturally made with ego and pride. Pero, kung iaalay natin yan sa Lord, maiiba ang lahat. And, sabi nga ay, paano ba magpatawad? Paano ba magmahal? How to love, how to forgive, Darrell, like, with all your heart. It's easy to love friends, you know, and the people who are good to you. It's very easy to do that. But how about those people who hurt you? Those people who betrayed you? Those people na nangutang o diba? Ang daming nakarelate. Parang ang daming may pautang dito ha. Taas ang kamay na may pautang. Ay, ang dami. Ang yaman ni Ate Marian. So, ito ang sabi ng Lord. Para hindi tayo mahirapan. Sabi ko nga, pag ibabase kasi natin sa ating sarili, ang ating pagkakataong magpatawad, yeah, it's very hard. Napakahirap, like,
over and over maiisip mo yun ay ano yun ha? Like for example, kami ni Daddy. Huwag na tayo Daddy lumayo. Example, meron kami hindi pagkakaunawaan. Kahit ibang topic yun, o ibang issue, you are talking about different issue. But then all of a sudden, maisip mo, ikaw. So nagpa-flashback sa isip mo, bakit? Kasi you're still holding the grudge. Hindi ka pa talaga 100% nakapagpatawad. Tapos sabi mo, paano nga? Ay, ang hirap naman eh. Ako na may niloko, ako'y sinaktan. But look at Jesus. Sinaktan, binugbog, halos madurog lahat ng mga internal organs sa katawan. Patay na, sinaksak pa. Halos wala nang hinanga, talagang siniguradong patay. May kasalanan ba siya? Wala naman. Kaya anong karapatan natin? Kaya lang dahil nga siguro mahina tayo, hindi pa tayo nakafocus kay Jesus, ang nangyayari lagi is maramdaman natin yung nakakaawa tayo. Parang hindi ko naman ito deserve. Tandaan nating lahat, walang may deserve na saktan. Wala. It's just that we are human beings. Sabi nga ay, tao lang, nagkakamali, pero yun ay gamit na gamit eh. Hindi natin, kasi hindi natin dapat gamitin ang ating pagiging tao sa paulit-ulit na pagkakamali. Kundi yung pagkakamali natin ay matuto tayo dahil tayo ay tao and we are created by no other than Lord Jesus, God. Di ba gamit na gamit yon? Na kung may sama ka ng loob, sa tingin mo, alam mo yung, minsan ganito yan, hindi mo naiintindihan pagdating mo, halimbawa dito, abay hindi mo lang napansin, hindi mo naiintindihan na nagtatampo na pala. Ay hindi rin naman niya alam na nung dumating ka ay meron kang mga iniisip na siguro na ibang problema sa bahay at hindi mo sila nabati. Aba, ay iba na ang naramdaman. Nagtampo na pala ng wala ka rin namang malay. So, ano nangyari? Ba't hindi niya ako pinapansin? Instead na, hi, kumusta ka? Ang gagawin mo, hindi ko na rin papansinin. Aba, hindi ko naman siya inaano. Basta hindi na lang ako inimikan. Hindi kayo nag-usap, so hindi niyo naintindihan. Pero anong sabi dito? Sa mga nakasakit sa atin, huwag, Romans 12:19, ha? Do not take revenge. Kahit gaano ka nila sinaktan, kahit gaano ka nalungkot, dahil sigurado ako lahat sa bawat isa sa ating narito may nakasakit. Lalo na yung mga kaibigan natin na pinagtiwalaan natin, mga mahal natin sa buhay, na hindi mo akalain sila ang mananakit sa'yo, na ang inaasahan mo sila ang magde-depend, sila ang mag-a-uplift sa'yo, magbubus ng confidence mo, pero nabaligtad. Gaano kasakit yun, samantalang ikay nagtitiwala, ni wala kang pagdududa. Hindi ko to sinasabi sa mga magkarelasyon lang, mag-asawa, sa lahat ng tao. Yung akala mo ginagawa mo na ang lahat, ibinibigay mo na ang lahat para sa kanila, pero hindi nagiging enough. Ganun pa man, kung sinong nakaalala nung verse ko na pinabasa ko sa'yo ng Thanksgiving, huwag tayong ma-discourage, sabi doon. Kapag ang ginagawa mo naka-align sa Panginoon, huwag kang ma-discourage. Hindi ka nila na-appreciate, it's like you're not existing. Hindi nila alam na kung ano ang ginagawa mo or hindi nila pinapansin o binibigyan ng pansin. Ang importante ay ipagpatuloy mo. At isipin mo ito ay ginagawa mo ay para sa Panginoon. Araw-araw, all of us here, we're not perfect. Nagkakasala. We sin every day, kahit maliliit na bagay. Nagkakasala pa rin tayo sa Panginoon. Alam niya, alam ng mga katabi mo o hindi,
alam ng asawa mo o hindi, pero si Lord, alam niya. Nakikita niya tayo. So, ganun din. Kung nakikita niya ang kasalanan, lalo niyang nakikita ang mabuting ginagawa mo kahit intention mo lang yan. Kahit ang paraan mo minsan mali. Hindi naman mali, kundi parang hindi naka-align dun sa gusto mo. Like for example, especially pag nanay tayo, syempre gusto mong turuan ng anak mo. Minsan ang boses mo malakas, pero ang gusto mong iparating sa kanya, anak kasi mahal kita. Di ba parang contradictory yung way? So minsan hindi tayo nauunawaan. Kaya gumugulo. Pero ganun pa man, kung papaanong tayo ay makakapagpatawad, parang dapat ganito. Dahil ito ang nais ng Panginoon. At ang sabi niya, siya ang maghihiganti para sa iyo kung inapi ka. Pero ganito yan ha. Magkaaway tayo, Ate Marian. Tapos, may nangyaring hindi maganda sa akin. Na-happy ka. Hindi ka na ipagtatanggol ng Diyos. Kasi gumanti ka na. Na-happy ka na may nangyaring masama sa akin. Hindi. Dahil ang utos ng Panginoon, tayo nawala. Sabi ng Lord. Okay, read this. For the eyes of the Lord are on the righteous. Yeah? And His ears are attentive to their prayers. Sabi yan ng Panginoon ha. But the face of the Lord is against to those who do evil. Yung tawanan mo, yung taong naka-experience ng masama, masakit. Ano? Nakarma ka. Buti nga. Aminin natin. Yan ay karma digital, ang bilis bumalik. Kung ganyan tayo, hindi na tayo ipinagtanggol ng Diyos. Bakit? Ipagtatanggol ng Diyos. Kasi ipinagtanggol mo na yung sarili mo eh. Lumaban ka na. Kaya anong sabi niya, mag-release lang tayo ng prayer? Manalangin lang tayo lalo. Na Lord, baguhin mo ang puso ko. Kung hindi mo masabing, Lord, baguhin mo siya. Baguhin mo ako. Kung paano ko tatanggapin yung mga ganong acts ng tao na hindi mo akalain na of all people, ikaw ang mananakit sa akin. Of all people, ikaw ang lolo ko sa akin. Huwag tayo lumayo, itong parang dumaan lang naman to sa feed ko. Saan madalas bumabagsak ang tao? Sa pera, May kumpare ako, kasasabi lang sa akin kahapon, madaling magpatawad basta hindi lang nangutang. Basta hindi utang ang pinag-usapan. Bakit nga naman, pinaghirapan ang kinita Pero ipinagtiwala sa iyo. Parang pati yung para sa pamilya ko, binigay ko sa iyo dahil ako'y nagtiwala dun sa sinabi mo sa akin. Pero hindi mo ginawa. So mahirap, mabigat para sa kanya kasi dala. Pati yung para sa pamilya ko, binigay ko sa iyo, tapos lolokohin mo lang ako. Yung mga nangyayari ngayon, like, magkapatid. Sino ba to? Si Kim Chu at yung kapatid. Wow! Sino may alam? Dumaan lang yung sa feed ko. Yes. Diba? Nagdedemandahan? Hindi, huwag na natin i-particular, pero ang dami they separated because of properties. Diba? Naghiwa-hiwalay na ang mga tao dahil sa kaprasong lupa, sa mana, nag-away na. Nalimutan na sila'y magkapatid, sila'y mag-ama, sila'y mag-ina. Kasi nga, hindi natin naiintindihan ang gusto ng Diyos na gawin natin. Hindi natin inuunawa na ang gusto ng Diyos ay akong bahala. Simple lang ang sinasabi ng Lord talaga Ako ang bahala sa inyo. Wala kayong gagawin kundi manalig at sumunod. Hindi pwedeng naniniwala lang tayo pero hindi tayo nananalig. At nananalig tayo pero walang pagsunod. Hindi pwedeng contradictory sa principle ng Lord. Kung ang gusto ng Diyos, sabi niya, ayan nakatingin naman ako kita ko. Ang mga nananalangin sa akin, narinig ko. At higit sa lahat, alam niya ang puso ng bawat isa.
Kaya importante na ang ating ginagawa ay hindi lagi nating ibe-base sa pride and ego natin. Kasi kapag yan ang ginawa natin, napakahirap talaga. Hindi naman lahat kasi sa halip na pwede pa akong mag-artista sana. At maging model ng shampoo. Di ba? Pero hindi na. Kasi nagbigay na ako ng anak sa'yo, hindi na ako pwedeng flawless, no way. So it's like that. Marami tayong sinasakripisyo. Hindi lang, but anyway, hindi lang naman yung one side, hindi lang yung ang kanyang tenga nakikinig sa panalangin. At ayaw ng Lord na tayo ay maghigante. Ayan. So, eto naman ngayon. Paano mo yung sa conflict, di ba? Sabi natin kanina, realize kung ano yung naging conflict, yung naging part mo. Okay? Yung naging part mo, you have to realize that. And how are you going to deal with that one? So, eto, do not, yan yun. Do not repay evil with evil or insult with insult. On contrary, repay evil with blessing. Because to this, you were called so that you may inherit a blessing. So, kahit pala sinasabi, Sherwin Salayo, ang pogi mo! Best friend. Habang ginagano ka, ay hindi ka magagalit. Pogi eh. Di ba? Pogi problems eh. Pag ginaganon, saludahin ka, ikaw na may matangkad lang. Aba, tandaan ninyo, we are all created beautifully and wonderfully by God. And we are unique from each other. So kahit yung ilong ko medyo matangos, may purpose ang Lord dyan. Di ba? Amen? We are created different talaga and unique from each other. So kapag ininsulto ka, God bless you po. Lalo kang pagpalain ng Panginoon. Kasi habang yun ang ginagawa natin, si Lord ang magbabalik nun sa atin. Pero pag nilabanan mo na siya, gaya na sabi ko, ba't ka pa niya ipagtatanggol? Nagmaalam ka na naman. So, tandaan natin yan. Talagang alam mo yung minsan gusto mo lang, kapag sinaksak ko to ng ballpen, at hindi lang to mabubulag, talagang gagawin ko eh. Minsan gano'n na yung gusto mo, di ba? Yung maghigante ka na sa galit mo. Ayan yung eksakto. Sino ang mahilig manalangin? Baka naman ang pinapanalangin, Lord, yung may utang sa akin ay madapa sana. Hindi yung panalangin ha, that's cursing. Ibig sabihin, magre-release nga tayo ng blessing sa kanila. So kung sila man ay hindi makabayad, Lord, sana pagpalain mo na sila para pag nagkapera na sila, marirealize nila magbabayad sila. Diba? Kasi naku, yung mga ganyan, lalo yung maghihirap. Aba, tandaan mo, ang pinakadelikadong bahagi ng buhay ng tao, yung tayo oras ng pananalangin, like now, yan ay pinakamagandang bahagi. Kasi siguradong sigurado ka na ang ginagawa mo ay para sa Panginoon. Nananalangin ka dahil nag-worship ka sa Lord. Tama? Pero alin yung delinquent? Yung paglabas natin dito, ano sabi? Nasa power, ang tongue natin ay may power. Ang salita ay tulad ng taba na magkabilay talim, na tumatagos sa buto at sa kaluluwa.
hanggang kaluluwa. Anong ibig sabihin noon? Gaano kadelinquent yun? Yung mga simpleng salita, na akala mo nagsalita ka lang, hindi mo alam prayer yun. Dahil ang Diyos, lagi niya tayong naririnig. Yung, hindi mo, oh hindi ha, joke lang yun ha. Naku, sana ano na yan, ano yan akala mo lang, hindi yun prayer. Pero pag ganun nga ang ginagawa, yung tatawa, gusto natin ay maging mas magaan ang ating buhay, palayain na natin yan. Resentments, let go. Although, sabi ko nga, mas madali siyang sabihin kaysa gawin. Lagi yung extra challenge eh. Dahil personally, ako nakaka-experience niyan. Na, mahirap. Hindi siya madali. Na parang, gusto mo kasi nga nandun pa rin yung ego and pride na hindi nakaalala. Pare-pareho lang naman. Pag nagagalit ang tao, karaniwan natin yung naririnig, aminin nyo. Baka nga minsan tayo pa mismo nakakapagsabi niyan. So, ganun ang nangyayari. Kaya tayo nahihirapan lalong magpatawad. Pero pansinin mo, pag galit ka dun sa tao at nakasalubong mo, parang ang sikip ng mundo. Parang iniisip mo, ako ba may iiwas o siya dapat ang umiiwas sa akin? Kasi makakasalubong mo na eh. Kasi meron kang resentment. May galit. Meron kang nag-hold ka ng grudge dun sa tao. Which is not healthy for you, not healthy for me, for everyone here. Samantalang kung lahat, parang, ay siya bagay galit sa akin, ay kung siya galit sa akin, ako'y hindi. Mas easy yun. Kasi hindi mo kailangan umiwas. Hindi mo kailangan tuwing makikita mo siya'y malulungkot ka. Teka muna, bakit ako malulungkot? Eh siya na nga yung may kasalanan sa akin. Dapat siya ang mag-guilty. Hindi naman natin pinagpe-pray na ako mag-guilty ka sana. Hindi. Pero dapat kasi, ganun ang maramdaman mo. Pero minsan, ikaw yung nalulungkot. Kasi nga, dahil meron pang yung ganung sakit, nararamdaman mo pa, ang pakiramdam mo, mahirap. Hindi mo mapalaya yung sarili mo. Samantalang kung wala kang ganun, mas madali kang makakilos, mas dire-diretso ka sa purpose ng Lord sa buhay mo. Hindi nagkakaroon ng hindrance na, kaya siguro ako, bago ako pumunta dito, kagabi, kahapon, simula nung nalaman ko naman na ako ay gagawin ko ito, lagi ko syempre siyang pinagpe-pray. Dahil, sabi ko nga, hindi ko maintindihan, sa matagal na panahon, I've been hosting since 2010 professionally. Ibig sabihin, sumesweldo ako noon. Yung mga hindi ko na binilang. Yung mga, oy, pasuyo ko naman. Na napakaraming tao, nagsasalita ako. Hindi ako natatako. Hindi ako nakakaramdam ng nervyos. Feeling ko pag hawak ko yung mic, ako ang boss. Kasi dapat ganun pag host ka. Nasa'yo kasi ang life ng event. But this one is different. Kasi ang guest mo rito, special guest mo, ay si Lord. Alam mo yung hindi pwedeng parang ang mag-glorify ay ikaw. Kailangan yung Panginoon ang mataas. At kaya siguro ako nanenervyos. Kasi alam ko sa sarili ko na ako mismo Lord. Ako nga ay nakakaranas pa rin ng ganun. Paano ko sasabihin sa kanila na huwag na kayong magalit. Ipanalangin natin. Pero ganun pa man ang pinalagay ng Lord sa akin ay Romans 3:23.
For all have sinned. At, yeah, and fall short for the glory of God. Yeah? At lahat tayo ay nagkasala. Ayun na nga, ang sinasabi niya, lahat naman tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay pinatawad lang ng Diyos. Kaya kahit parang sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, kung sa tingin mo, wala ka nang nagagawang mali, medyo matakot ka. Kung sa tingin mo lahat ng ginagawa mo tama, medyo kabahan ka. At manalangin ka na, Lord, tama ba talaga? Is it true? Na itong nararamdaman ko, ganito nga po ba? Huwag tayo mag-alipustaan, ha? Sabihin mo nga sa katabi mo, ang gwapo mo naman. You're handsome. At sabihin mo naman kung babae, ang ganda mo naman. Ganda mo naman. Ayan, pretty. Ito ang pinakamatindi na pwedeng maiwan sa atin ngayong araw na to. Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another. Why? Pag sinabi kasing compassionate, you're not only kind. When we say compassionate, it's not only being kind, right? Compassionate is something that is wholeheartedly. You will do something wholeheartedly even if the person na gagawan mo nito ay hindi ka mahal-mahal. Madali ang magmahal sa mga taong kamahal-mahal. Sa kaibigan, sa maganda ang ginagawa sa'yo. But it is really different to love someone who have been hurting you over and over. Kasi hindi na yon. Why? Sabi ay, ang forgiveness, dito ko nabasahin ha, hindi ko nakita dito, Ayla. Kasi dapat yun ang kaunahan. Why? Dahil ang forgiveness po ay, allow me to read it for you from the outline. Haha. Yung sinend ko kay Ate Ayla na may mga number pa, Ayla, sa pagkakasunod-sunod. Anong sabi? Why? Because forgiveness is a powerful act of love and obedience. You know? It benefits us spiritually by bringing us closer to God and mentally freeing us from the chains of resentment. That's what happens when you forgive. You are freeing yourself. Ourselves. No? Ibig sabihin, hindi, ang pagpapatawad ay hindi lang sa nguso, kundi sa puso. Oh yeah, it's there. Sorry. Yan talaga. Hindi lang siya sa puso, sa nguso, kundi sa puso. Pag sinabi mong nagpatawad ka, sige, pinapatawad ko na yan, basta ayoko na lang uli siyang makasama. Eh, nasa ang pagpapatawad dun? Ay, hindi makasama, ayaw mo na, yung pa kayang kausapin ulit. Ay, naku, wag na wag ko lang yung makakasalubong sa mall, papatiring ko talaga yun. Ako yun. Ako talaga yun. Talagang pag, naku, tsaka pag, pero salamat sa Diyos, inaalis niya na ako dun kahit padahan-dahan lang. Talaga yung mga kinagalitan ko, sinabi ko naman eh. Sinabi ko doon sa mga taong yun, pag magkakasalubong tayo, kayo na ang unang umiwas. Totoo. Maliit ang dosena. Pag ang mga mall doon na malalaki iilan. Ang sabi ko talaga noon, pag sa tingin mo ay magkakasalubong tayo, kayo na ang umiwas. Alam mo yung may ganun akong nun yun, salamat sa Diyos, inaalis niya ako doon kahit dahan-dahan lang.
Isa na lang ang pinapatid ko. Yung lalaking yan. Hindi, totoo. Sa mga tao nakasakit sa akin, na talagang alam mo yung kahit paano sabihin mo, nagtiwala ka. Sabi ko, tama na ito. Ito nang huling pag-chat. Chat lang yun. Kasi kung kaharap ko, baka hindi ko alam kung anong nagawa ko ng mga panahon na yun eh. Salamat sa Diyos, hindi niya talaga niloob na may makaharap ako nung panahon ganun pa akong magalit. I really told them, pag magkikita tayo, at wag na wag kitang makikita sa event sa bahay namin, pag may party sa amin, wag kang po, hindi nga naman nakarating. Yung isang may kasalanan sa akin. Hindi talaga siya pumunta, siguro nahiya na rin siya. Talaga sabi ko, pag nakita kita, hindi ko alam kung anong kaya kong gawin, kaya kung sa tingin mo, magkakasalubong tayo, ikaw nang umiwas. Sa biyaya ng Lord, hindi inaalaw ng Lord na makita ko sila. Pero siguro ngayon kahit makita ko sila, okay lang. Salamat sa Diyos. Masaya ka dun ah. Parang napa-amen ka. So talaga, forgiveness is a powerful act of love and obedience. Love and obedience sa Lord. So it's something that is compassionate, full of compassion. And when we say compassion, it's not only being kind. Kasi, madali namin, paulit-ulit to na sinabi, mula kanina, madaling maging kind to those people who are doing good to you and loving to you, and to those people who appreciate you. Pero dun sa mga hindi, mahirap. So that's when compassion comes. Iisipin mo, okay, gagawin ko to, hindi na lang dahil sa'yo, pero dahil sinusunod ko ang Lord. Kaya yan ay importante. Na ang ating perception sa forgiveness ay hindi lang based sa ating sarili, kundi naka-align sa nais ng Lord kung paano magpatawad. Ang bawat isa sa atin na narito, nagkasala. Pero ganun ka-compassionate ang Lord na binigay niya ang sarili niyang buhay, ang kanyang anak, ibinigay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya kung sasabihin mo, wala lang naman yun, may nangyari dati pa. Ay kung hindi yun nangyari dati, hindi ka ganyan ngayon. Kung nasaan ka man, ano man ang nararanasan mo, maganda o hindi maganda, hindi yan ang nangyayari sa buhay mo. Dahil baka wala tayo. Yun sana ay maunawaan ng bawat isa sa atin. Ay, bumalik. Sorry. Kaya nga eh. Ay, Dito sa dula. dun sa tamang sequence ate. Nasa na ako? Ephesians, yan. Therefore, ano ang gagawin? God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Napakasimple, parang pag Lord ang nagsabi, ang gaan. Kasi nandyan talaga ang test. Dahil si Lord compassionate. He is loving, He is kind. Nakikita ko sa mga mukha nyo, ini-imagine nyo talaga yung, paano ko nga ba yung gagawin? Itong isang ito'y pinagtiwalaan ko pero niloko ako, sinaktan ako, hindi tumupad sa pangako. Kasi minsan, especially as women, napakasimple ng kasiyahan natin sa buhay. Yung mga simpleng pangako, natutupad. Hindi bahay at lupa, hindi kotse. Yung simpleng nag-promise, oy, uuwi ako, 7 p.m. Eksakto, nakatok na ako.
Ay, 7 a.m. pala naman. Ay, nakatok nga ay 7 a.m. Kape. Inumaga. So, yung mga simpleng ganun, aminin nyo, yun ang nagpapasaya sa atin. O, tatawagan kita after 15 minutes. Abay, 15 hours, ay wala pa. Anong nangyayari? Nasaan ka? Alam mo, minsan kailangan nating unawain ng isa't isa, no? Hindi tayo nagagalit, nagtatampo. Ano, pakaliit na bagay naman. Nasabihin kasi nila, para yun lang, ay narito na nga ako ngayon, oh. Bakit hindi mo na lang anuhin na narito na nga ako, tapos na yun, nangyari na nga? Oo nga. Pero ang pinag-usapan ay pinag-usapan. Especially kung couple kayo, mag-asawa tayo. Kasi alam mo yun, sabi nga, kung hindi kakayang pwedeng pagtiwalaan sa maliliit na bagay, paano? Kung mas malaki ang responsibilidad na kailangan nating isettle. How can you trust someone with bigger things if you don't, if you cannot even trust them with little ones? That's really parang nakaka-doubt. Pero hindi natin sinasabing tinatapos na natin doon. Kasi lahat naman ay pwedeng magbago. Huwag natin, basta importante huwag mong isara yung puso mo. Dahil lahat ng tao ay pwedeng magbago lalo na kapag ka nag-focus na tayo sa Panginoon. Amen? Amen. I-align mo, alalahanin mo lagi yung mabubuting ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Dahil pag ang titingnan lang natin ay yung mali nila, ay tingnan mo na rin ang sarili mo. Dahil malamang yung mali nila, nagiging mali mo na rin nang hindi ka aware. Dahil baka kaya paulit-ulit na lang na ganun, hindi mo mabigyan ng chance na ipagtiwala dahil nga nasaktan ka, nakafocus ka sa sarili mo. So yung changes that is going on the other side, hindi mo manotice. Why? Nakafocus ka lang dun sa hurtings mo eh. So hindi, lolokohin ng auli ako niyan. Pinapasakay lang ako niyan. Di yan totoo. Maybe he's doing something again behind me, behind my back. You know, that mentality talaga, masusunog ka. Ikaw mismo, mauubos yung kahit self-confidence mo. Mauubos. Masakit ang masaktan. Sobra. At lalo na kung ang pananakit ay galing nga sa mga taong pinagtiwalaan natin, minamahal natin, na dapat ay katuwang natin. Pero kapag sila ang nakasakit, sobrang masakit. Pero dahil nga nangyari na yun, dati huwag ka masyadong uminom ng tubig, okay lang. Papainom ka. Kwentuhan lang. Hindi. Pero ang importante, hindi pa naman doon natatapos ang lahat. Kasi meron talagang halos gusto nang kalimutan. Bakit kasi nakakilala? Bakit ka? Pinagsisisihan na. Samantalang hindi naman lahat ng panahon ay ganun dahil marami ring masaya. Pero nawala na ng consideration yung mga ganung bagay. Dahil nakafocus na lang sa naging hurtings nila. Kaya nga sabi doon, ulit, anong sabi? Realize the conflict. Anong naging bahagi mo doon? Siguro, kung hindi natin kayang baguhin ang mga tao sa paligid natin, Lord, help me. Let me learn how to react properly. O how to react on those situations na hindi laging masaya. Ano po? Sige po. Okay? Natapos na ako. Sige, hindi. Kunin ko na lang siya dito. Kasi hindi ko na ito na ipasama. Pero as I read it, paulit-ulit kagabi,
ito ang idalangin natin sa Panginoon. Hilingin natin ito lagi. Itong Ezekiel 36:26. Ang sabi dito, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Maging prayer natin ito na i-desire natin na, Lord, sige, bigyan mo ako ng bagong puso para mas madali akong makapagpatawad. Madali kong maintindihan na yung puso ko wag maging matigas. Dahil kapag nga nagmamatigas ang puso natin, wala tayong makikitang tama, wala tayong makikitang maganda. Lahat ng bagay pagdududahan natin. At ayaw natin yan. Amen? Amen. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Ngayong oras na to, bigyan po natin ang ating sarili, siguro mga 3 minutes. As we close our eyes, isipin nyo lahat ng mga taong nasaktan nyo, lahat ng mga taong nakasakit sa inyo, kung anong ginawa nila, sige po, isipin nyo na yan lahat. Okay lang kung nakakaiyak talaga siya. Pwede mong palayain ang sarili mo ngayong oras na ito and allow God to see your hurtings. Those things that are painful na nararamdaman mo. And those people na nakasakit sa inyo, ramdamin nyo lang yan, and later we will release forgiveness according to how God wants it. Walang perfect na buhay, walang perfect na tao, walang perfect na samahan. We all sin, So, kailangan lang natin, isipin lang natin kung nasaktan kayo, okay lang, isipin mo kung anong sinasabi ng Panginoon ngayong mga oras na ito. Kung nasaktan tayo, allow God to heal us. Allow God to take our stony heart and allow Him to put a new one in our hearts. In our pagkatao. Sa pagkatao natin, bibigyan niya tayo ng bagong puso na responsive. Na kayang tumanggap ng pagpapakumbaba ng kapwa natin na nakasakit sa atin at mag-alis ng mga nararamdaman natin sa atin. Sige, isipin nyo lang po muna kung sino yung mga tao na yan. O kapwa nyo yan, o asawa nyo yan, kaibigan nyo yan, kapamilya nyo yan. Isipin nyo lang po yung mga ginawa nila sa inyo hindi maganda. At ipapanalangin natin ang lahat ng ito. Alisin natin yung galit. Pasko naman. Ito ang totoong dahilan ng Pasko. Kung patawad tayo, dahil tayo ay inihay ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos. Regard, kung ano man, Lord, ang aming mga nararamdaman ngayong umaga nito, lahat ng mga taong nasaktan namin at nakasakit kami, Panginoon. Kayo po ang maghilom ng aming mga puso, Panginoon. Sabi mo sa iyong mga salita na wala kaming kailangan gawin dahil kayo ang magtatanggol para sa amin. Kailangan namin ay magtiwala at sumunod sa inyo. At hindi nyo kami papabayaan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nakasabi kayo. Hindi po ang aming mga puso. Ginagamot ang aming mga damdamin, Panginoon. Maraming salamat, Father God, for giving us the
sinabi mo ito, Panginoon, with all our faiths, napapaguhin mo ang aming mga puso. Kayo ang magiging liwanag sa buhay namin. Lagi nyo kami sasamahan, Panginoon, at sa mga taong nakasakit sa amin, we release forgiveness. We release blessings, Panginoon. Paguhin nyo rin po sila. At kung matatagalan nyo, Lord, bigyan nyo kami ng puso na kaya namin magbago on how to react sa mga ginagawa nilang hindi maganda sa amin, Panginoon. Tunay na ikaw lang po ang Diyos na kayang gawin ang lahat ng ito. Kaya salamat, Panginoon, sa bawat araw dahil alam namin na bawat pagkakataon na ginigising mo kami pag-asa para baguhin mo pa ang bawat isa. Gawin kami closer to each other, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig, sa inyong walang hanggang pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Sa mga kasalanan na gawa namin, sinasadya man namin o hindi, Lord God. Holy Spirit, guide us always, be with us always. Ang protection mo, Panginoon, ang hinihingi namin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Ikaw ay ang aming Diyos, magpatawad, mapagmahal, mapagkalinga. Kayo po ang gumagawa ng paraan sa mga pagkakataon na akala namin katapusan na, Lord. Pero sa inyo, isa pa lang. Dahil ang gusto mo, ang bawat isa sa amin, maging victorious. Aalisin mo kami kung stand ng tambuhay namin. Ilalayo mo kami dun, Lord. Bibigyan mo kami ng pagkakataon na mas mapaunlad ang aming mga sarili nang naka-align sa nais mo. Tunay, Panginoon, na ikaw ay mabuti. Maraming salamat po, Lord God. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig na walang hanggan. That is who you are. Whose name is above, His name is above depression. Amen. Amen. His name is above Thank you, everyone. Thank you. Okay, praise God. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil nakarating ako ng ligtas at maayos dito nang mag-isa. Kasi before po kasi, kasama ko yung ate ko pumunta rito. So, nung nasa airport ako, di ba kapag sa airport ng Pilipinas, ang daming cheche bureche. So sabi ko, alam, bakit sa immigration, baka biglang ma-offload ako or whatsoever, Talagang, pabiyahe pala ako, 9:30 ng umaga, umalis ako sa bahay namin. Alalang-alala ako kasi sa Tarlac pa lang, traffic na. So sabi ko, baka mamaya hindi ako makaabot sa flight ko. Gano'n. Although yung flight ko pa po kasi is 20 pa ng hating gabi. Hating gabi. So 9:30 ng umaga, umalis ako sa bahay namin. Dumating ako sa terminal mismo ng bus is mag-aalas 7 na ata. Ganun katagal. So 9:30 to alas 7 ng gabi. So ngayon sabi ko, peak season ngayon, baka matraffic ako pupuntang airport. So, thank God naman at nakarating ako ng mag-aalas 8 doon sa airport. Then, sabi ko, ano ba yung mga gagawin ko dito? Hindi ko pa, kumbaga parang nire-refresh ko pa kung ano yung mga gagawin ko. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi dasal talaga ako ng dasal sa akin na, Lord God, guide mo ako, kayo magbigay sa akin ng procedure, ng mga steps kung ano yung mga dapat kong gawin. And nagpapasalamat ako dahil andyan naman si ate na ginaguide naman ako. Through ate, binigyan ako ni Lord ng guide para mailagpas ko yung process kung paano ako makisakay sa aeroplano na mag-isa lang. And nagpapasalamat ako dahil ito, nakikita niyo po ako ngayon, safe ako. And nagpapasalamat ako, all glory to God. Amen. Si Maring Kat. Yeah, dali para share ng iyong mga blessings from the Lord. Amen. Sige, kaya-kaya yan. Natutuwa ang Lord dahil ang itinataas natin dito at ipinapakilala ay siya. Yung mga kabutihan na ginagawa niya sa ating mga buhay. Good morning po sa lahat. Good morning. Sa hindi ko nakarating po ako ng Australia. Yan. Sa Yes. po. Mas napapasalamat ako kay Lord na
sabi pa ni Daddy, gusto mo punta ng Australia. Parang sabi ko, baka ma-upload din ako sa Mga worries talaga yung mga first time. Sabi ko, bahala na si Lord kung kaloob ni Lord na makarating ako doon. Oh, nagpapasalamat ako kay Lord na nandito na ako ngayon. Salamat po sa lahat. Okay. Ay, meron pa. Yung kumari ko na talaga namang, itong matindi-tindi ang testimony niya about dun sa kanyang naging previous situation. Maricoy, testimony muna. Hindi pa close prayer na. Makilalamig na yung kayo ako. Ako po ay hindi sanay na nagsasalita sa unan. So, gusto ko lang pong mag-share sa inyo na ako po ay nagkaroon po ng medical procedure nung first week ng December. Yes, first week ng December. Ako po ay isang taon pa lang dito sa Australia. So, madami po na nagsasabi na napakaganda ng health benefits dito. So, last December 5, binigyan ako ni Lord ng isang sitwasyon na napatunayan ko kung gaano nga talaga kabuti yung medical, yung health benefits dito sa Australia. So ako po ay naoperahan, emergency appendicitis po. And na-share ko nga sa kanila na kung nasa sitwasyon ka na hindi si Lord nagagabig sa liway, matatakot. Pero wala akong takot. Hindi ako nakaramdam ng kaba. Sabi ko kay Mami Oy, siya po ay ka-work ko. Mami Oy, ako ay kalmado. Ako ay walang kaba, walang takot. Itinaas ko sa kanya. Kahit mag-isa po ako kasi syempre pala po yung asawa ko noon. Kasi po. And payapa. Amen. Kahit nung lumabas ako sa operating room, sabi ko ay, Lord, salamat sa isang batalyong angels na Amen. yung ipinadala sa akin. Lumaba pa yung akin. Okay Kasi lang. po naman pa yung nagpa-check up. Sabi ko nga, kung ako ay mag-share at mag-English, ako mahihirapan ako mag-share. Ano po, pasensya na kayo hindi mag-English. But, mahirap ipaliwanag yung nararamdaman sa salitang hindi mo ko nakasanayan. Amen. Especially we are talking about terms, medical terms, ay, sasapungangot ako. So, si Lord ay nagpadala. Alam niya ang aking sitwasyon at nagpadala siya ng isang batalyong Pilipino para umalalay sa akin. Amen. Una-una po nung ako ay nagpa-check up, ang receptionist na dati po ay Puro osi. puti, OC, sa clinic, ay biglang naging Pilipina. Amen. Biglang kumarap sa akin ay si Miss Vicky. Sabi niya, hello, kabayan. Eh, sige, in pain ka ba? Masakit ba? Ay, isisingit na kita. Pathology, sige, isisingit na kita. Thank you, Lord. Nung pumunta naman po ako sa hospital, siyempre po ay, anak ko po, ano po yung sinasabi ng hindi ko naiintindihan. Nung ako po ay nandoon na sa emergency room, nilalagyan ako ng dextrose. Lalagyan na po ng mga gamot. Siyempre ko pinapaliwanag sa iyo yung mga nilalagay sa iyo. Baka hindi ko na naman ito maintindihan. Ay, meron na pong lumapit. Ang pangalan nakalagay ay Nurse Emma. Sabi ko, you look like a Filipina. And I am a Filipina, sabi niya. Oh, thank you, Lord. Second angel. Nung ako naman po ay pinasok sa operating room, kahit po ako'y groggy pa, ay yung Pilipina na naman po yung nag-asikaso sa akin. Yes. Sabi ng anak ko, ma, nakikipag-usap ka kanina, groggy ka, natatandaan mo ba? Na ang nagdala sa'yo na nurse, galing sa operating dito sa pinadala ni Lord para maging magaan ang lahat. So, 3 araw lang po ako sa ospital. Parang walang sakit na naramdaman. Amen. Imagine niyo po yung isang emergency case. Pero pag
pamilya, walang maiiwan sa'yo. Sabi ko po kay mag-isa na lang. Habang po ako ay nakahiga, nagdadasal po ako. Lord, saan galing? Tulungan mo ako, Lord. Kasi aalis na sila mamaya. So, ang ginawa ko po, sabi ko sa asawa, tulungan mo ako tumayo. So, tinayo niya po ako. Halos hindi ko maigalaw pa ang paa. Siyempre, nandito po ang iyong pangatahi. Bawal ka pang gumalaw-galaw at pumawersa. Pagtayo ko po, ang sabi ko po sa kanya, nasa likod ang tingin. Parang may bumabarang hangin sa likod ko. Sabi ko, ilutin mo lang ako din. Hinilot niya lang po ako din. At ako po'y nag-birth ng 3 beses, napakalakas. Tapos ko sabi ko, bitawan mo. Tumayo po ako mag-isa. Pupunta tayo sa banyo. Sabi ko, naglakad po ako. Nakaalalay lang siya. Bago po sila umalis, siguro mga 2 beses na ako naglakad. Kaya. So, po lang nangyayari sa atin ay lakas. And kung operasyon. Amen. Term break po. Diba? Amen. 2 weeks po na ako po yung malakas pa ng dalawang ngayon. And in Jesus' name po, ako'y makakabalik sa ulit. Amen. Napakabuti. Nakaka-bless naman ang mga testimonies ng bawat isa at tunay naman na nararamdaman talaga natin kahit sa tingin natin minsan pangit ang sitwasyon. Ang pangit, may sakit, may inopera. Pero ganun pa man, ang mga sitwasyon na yon ay binabago ng Panginoon at ginagawa niya tong blessings. At ang higit sa lahat ay na magandang testimony para sa bawat isa sa atin. So, kakanta pa ulit kayo? Closing prayer po daw. Closing prayer. Mare pala, hindi ka na pala dapat umalis. Sorry. Closing prayer po tayo. I would like everyone to please Tuloy-tuloy ako pa rin po pala. So, hindi po ako marunong sa mga ganito, pero please, Lord, help me. So, tatapusin po natin ang ating pagtitipon ngayong araw. Gusto ko lang po i-share sa inyo dahil nga po sa napakagandang topic ni Sis Jen about forgiveness. May isang verse po sa Bible na parang sa napakakomplikadong mundo ng ating mundo ay minsan nalilito tayo. Amen. Kung nasaan yung pagpapatawad, tama si Coach Jen, minsan napapatanong ka na tama pa ba? O ako ba ay tama? Am I doing the right thing, Lord? Amen. But then, this verse guides me from galing po sa tatay. Don't complicate things. The reaction of people around you is beyond your control. Only yours is in your control. Amen. And the only thing and the only hope you have is to ask for His guidance Amen. on how you will react to all these things. Amen. From Matthew 6:14, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive. Amen. And He forgives. Amen. Amen. Sige po, tayo ay
service for this morning. I want us to sing this victory song. And as we sing this one, I want us just to give our 100% thanks to our Lord Jesus Christ. Thank you for this victorious service this morning. All glory to God. Thank you, Lord God, for this victorious service, Lord God. We feel you. We know, Lord God, that you are here with us. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen.